Ayan mga boss, pang-apat na to. Pang-apat na sako na nilagay natin dito. Isa na lang, baka puno na. So yun, what's up mga boss? Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, asamahan nyo po ako ulit mga boss para sa vlog na to. Ayan, mag-uuling tayo ng bagol. Ay yung tira-tira nung pagkupara namin. Ayan, ulingin natin yon. Ayan, paano mga boss? Punta na tayo doon. Samahan niyo ako. Abangan nyo mamaya. Bye bye. So ayan mga boss, halos 5 minutong lakaran. Ayun, narating na natin itong pag-uulingan natin. Ayan, nandito na ako sa kuprahan. Ayun yung kuprahan. Saka yun yung uulingin natin. Tingnan natin ilan yun na sako. Yan. Bale, 7. 7 sako yung ulingin natin dyan sa butas na yan. Ayan, malapit lang naman to dun sa pinagtatalian ko ng kalabaw. Sa taas lang. O yan mga boss. Maghahanap lang ako ng ilalagay natin dun sa butas para madali tayo makagawa ng apoy. Tara! So yan mga boss, nakagawa na tayo ng apoy. Ayan, isang minuto din yun na paggawa ko ng apoy. Nabot ako ng 1 minuto kasi wala akong nakuhang gamit sa paggawa ng apoy. Kaya ito na lang ginamit ko, yung dahon ng ninyog. Ayan, kunti pa lang apoy niya, kunti pa lang nilagay kong yun o yung ulingin natin. Ayan, mamaya kapag tapos na tayo maguling, yung lalagyan na natin ng lupa sa ibabaw, bubuhusan muna natin ng tubig. Ayan, hindi tayo problema sa tubig kasi malapit lang dito yung tubig. Ayan lang. Ayan, kuting lakad-lakad lang papunta dito sa tubig. Ayan na. Nandito na tayo sa tubig. Ayan naman yung pinagulingan natin. Dito kasi mga boss, kapag tanghali na talaga, sobrang init dito. Kaya hindi tayo makakapagbantay ng maayos dito. Talagang pupunta tayo dito sa may walang init para magpahinga. Kasi kung nandun lang tayo, tapos sasabayan pa ng init ng apoy, ayun talagang mawawalan tayo ng tubig sa katawan. Ito naman yung agunan. Kapag nagkukupra dito mga boss, yan pinapakinig dyan oh. Dyan lang nilalagay yung mga buko sa taas, saka pupunta na dito sa baba. Ayun si Buddy. Ayun yung kasama ko. Wala akong ibang nakuhang katulong, isa lang ang available kasi yung mga kapatid ko at saka si Papa yun may mga ginagawa. Yung kapatid ko naman na nag-aral, kaya siya na lang nakuha kong katulong. Di ba Buddy? Ayan, halos nakakadalawang sako na ako na nalagay sa butas pero hindi pa rin na pupuno. Ayan, meron pa naman 5. Ayan, baka puno na yan dyan. Kaso kailangan natin na paapuyin muna para tumuloy-tuloy na talaga yung apoy. Madali lang naman yan yung apoyan kasi yun wala nang tubig yung
bagol, nabilad na yan sa araw kaya medyo wala nang gaanong tubig na lumalabas sa kanilang katawan. Ayan mga boss, pang-apat na to. Pang-apat na sako na nilagay natin dito. Isa na lang, baka puno na. Ayan mga boss, kahit pa paano napuno din. Kaso sobrang usok. Punta muna tayo dito para makapa sariwang hangin. Hindi ko kasi nasama yung asawa ko. Kaya walang taga-video. Kaya hindi ko makapakita sa inyo na yung talagang tunay na ginagawa. Pinapatong ko lang yung camera dun sa ayan, katawan ng nyug para makunan lang ako. Kasi lahat po sila may ginagawa. Yung asawa ko naglaba. Alangan naman nasama ko pa wala kayong masusuot niyan mga boss. Ayan, hintayin na lang natin na mauling yung lahat. At saka may lagay yung dalawang sako. Ayan, update ko kayo mamaya kapag nauling na lahat. Kasi kukuha pa ako ng kahoy. Ayan mga boss, hintayin, update ko na lang kayo mamaya. Abangan nyo po. Ayan, tingnan natin kung nauling na ba yung iba. Ayan. Nahirapan umangat yung apoy. Kasi pinuno natin. Para hindi na tayo pabalik-balik dito para maglagay lang ng bagol. Ayun mga boss, kumuha na rin pala ako mga boss ng ilalagay natin sa ibabaw mamaya kapag tatabunan na natin. Kumuha na tayo ng katawan ng saging. Ayan. Tatanggalin natin yung mga balat niyan saka ilalagay natin sa ibabaw. Ayun, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ilagay yan. Ito naman yung ilalagay natin sa ibabaw ng butas para hindi sumingaw yung apoy na para pagdulutan ng pagkasunog ulit. Kaya lalagyan natin ito para pag nainitan may lalabas sa tubig. Ayun, yun na yung papatay sa apoy sa ilalim ng butas.
Sa iba naman, pwede naman hindi saging yung ilagay. Pwedeng yung anahaw at saka dahon ng yung parang natong. Ayun, pwede yun. Ayan mga boss, pag maliit na, gagaya nito, ayun, tatagbasin natin ng ganito kahaba at saka ilalagay natin sa ibabaw ng uling para ito yung maging pamatay sunog sa apoy. Ayun, ayan, meron na tayo. So mamaya update ko kayo kapag ilalagay na natin, kasi mahaba-haba pa yung hihintayin natin bago mauling kasi yun, madami yung iulingin natin ngayon. Update ko kayo mamaya, abangan nyo po. Ayan mga boss, nalagay ko na yung katawan ng saging dun sa ibabaw ng pinag-ulingan natin. Ayan, natabunan ko na rin. Hindi ko na napakita sa inyo yung pagtabon ko kasi yung sobrang init. Minadali ko na. Pasensya na pala kayo kasi di ko napakita sa inyo. Ayan na yung hitsura. Nilagyan ko ng dahon ng buko dyan sa ibabaw para alam ng mga tao na meron dyan hukay para hindi nila maapakan. Ayan. Titingnan ko na lang yan mamaya at kasi baka sumingaw kaya titingnan ko yan mamaya. So yan mga boss, sa wakas natapos din tayo. Ayan, alas 11, natapos tayo ng alas 11. Ayan, paano, pauwi na din tayo kasi yun, nagugutom na rin ako. Ayan mga boss, salamat sa panonood nyo. Ayan, abangan nyo po ulit ang susunod kong vlog. Ayan, mag-iingat po kayo lagi. Ayan, maraming salamat po sa mga lahat ng nag-subscribe sa akin at sa lahat ng supporters ko dyan. Ayan, maraming salamat po, hanggang dito na lang muna. Paalam po mga boss.